Oh, okay. So, pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Majority ng Mindanao ayaw na kay Sara Duterte. Oy, nakakaano to ha? Mga ka-JP Natics, nakakalula to. JP, sinungaling ka. Anong majority ng Mindanao? Taga Mindanao kami, Sara pa rin kami. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kababayan, mga ka-JP Natics, kung gusto po ng taong bayan si Sara, sabi ko nga, representative ng taong bayan ng constituents ay ang mga congressman natin. Bakit? Ang mga congressman ng Mindanao, mga kababayan, ay bumoto para i-impeach si Sara Duterte. O, ito po ang bilang. Para makita ninyo. Teka lang ha. Ayan o. O, iba pala. Ito naman si Mouse eh. Ay, sorry pala, bago pala, habang ako ay naghahanap mga kababayan, sa nagko-comment po kanina yung galit sa akin, bakit daw hindi dumadami yung followers ko, subscriber ko, 84,000 na po tayo, hindi pa rin dumadami yun. Malapit na pong mag 100,000. Maliit pa rin ba sa inyo yon? Ito, pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics, 41 out of 60 Mindanao lawmakers back Sara Duterte impeachment. Gina 31, I feel your giggle, Sir GP. Beauty Mia, shoutout sa'yo ha. Sabi niya rito mga kababayan, 41 of 60 Mindanao lawmakers back Sara Duterte impeachment. Di ba mga kababayan, hindi ba nakakahiya ito? Hoy GP, mga lawmakers lang naman yan, hindi tao. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, iba na ang usapan ngayon. 'Di ba? Kumbaga, eto mga ito, kung sa tingin nyo, mga kababayan, wala ba silang karapatan na mamili? Wala ba silang karapatan na magpasya? 41 out of 60. 19 lang kung hindi ako nagkakamali sa math, mga ka-GP Natics. Eto lamang po, yung 19 lang yung sumusuporta kay Sara para siya ay manatili sa pwesto. Pero yung 41, wala na pong tiwala sa kanya. Taga Mindanao yan ha. Diba sino ang mas nakakakita, mga kababayan, ng kilos ng bawat, sabihin natin, mga kanilang colleague or sa kanilang mga namumuno sa kanilang lugar? Diba yung mga kongresista natin? Bakit sa tingin nyo, sila po ay bumoto para hindi po kampihan si Sara Duterte? Bakit tingin nyo sila ay bumoto para itong si Sara Duterte ay managot? Malamang sa malamang, mga kababayan, ang mga ito nabudol ni Sara Duterte. Baka mamaya, itong mga congressman na to, 'di ba? Wala silang nakitang tulong o wala silang nakitang magandang ginawa nito ni VP Sara Duterte. Nakalain nyo yun, mga kababayan? 41 landslide over the half. Parang tama ba mga kababayan? 41 out of 60? Landslide na landslide. Hindi man lang naghati 30-30 eh. Diba? Masakit isipin. Diba mahirap tanggapin na ang isang tao, mga kababayan, na sinasabi ninyo ay bumoto ng 31 million o 32 million. Diba? Pero ngayon, yung mga tao, isinusuka na po si Sara Duterte. Taga Mindanao pa yan. GP, wala naman yan, peke naman yan. Tingnan natin, buksan natin ha. Mga kababayan, kasi yung iba dyan nagsasabi, peke daw yung binabalita natin dito. Paano naging peke? May article tayo nagsasabi na 41 out of 60 nga talaga. Ito ay nanggaling sa Rappler, di ba? Ayan. Ayan, sabi ng Rappler, mga kababayan, Davao del Sur Representative John Tracy Cagas was among the signatories, the only one out of 11 district representative from Davao region. Sabi dito, presidential son and namesake Ferdinand Alexander Sandro Marcos was the first among 215 lawmakers who signed the impeachment complaint.
against BP Sara Duterte. Dinagat Island Representative Alan Ecleo completed the one-third vote required by the 1987 Constitution. Kumbaga, siya yung mga kababayan pang 102 to impeach the Vice President. He was 102nd in the list of signatories, si Alan Ecleo. Presidential cousin and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Ferdinand din pala sila lahat, no? Davao del Sur Representative John Tracy Cagas was among the only one out of 11 district representative from Davao region. Sabi pa rito mga kababayan, paulit-ulit naman. But more than half of Mindanao lawmakers, 41 out of 60, supported the bid to remove the daughter of former President Rodrigo Duterte, the country's first president from Mindanao. In the Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, 7 out of 8 lawmakers are among the signatories. Sa BARM, mga kababayan. 7 out of 8. Isa na lang ang hindi pumirma. Oh, grabe naman yan. Tapos, dito pa, sa kabuuan, total 41 out of 60. Di ba ibig sabihin yan, yung mga kasama mo wala nang tiwala sa'yo? Di ba, Rowena Salmazan, naimbag na Rabier? Di na ako makapagantay sa pagbagsak ni Bibi Sara. Lakay Music Lovers 2.0, like dan host. Maraming salamat po mga kababayan. Miss Long Hair TV kay BP Sara na mismo nakikita ang kanyang paglabag ng batas. Di pa ba malinaw mga DDS? Correct. Mga kababayan, alam nyo, sa mga kilos ni BP Sara kasi yan, nakikita naman natin na kung talagang wala po siyang itinatago, siguro this could be one of the reason na kaya siya inilalaglag ng mga taga Mindanao ng mga lawmakers. Kasi kung mali ang paratang ng House of Representatives sa kanya, ng Quadcom, ng Committee on Public Accounts, mga kababayan, dapat humarap siya. 'Di ba? Dapat mas patunayan niya sa taong bayan that she is malinis. 'Di ba? That she is clean. Na wala siyang ginawa. Na dapat mga ka-GPnatics, mas ipamukha niya sa mga ito na nagkakamali sila sa desisyon at sa mga bintang. Pero nakikita nyo naman, napaka-resistance. 'Di ba? Napakayabang, napaka-arugante. Etong si BP Sara, pag binagbibigyan mo ng pinagbibigyan, lalong lumalala. 'Di ba? May sariling desisyon. Parang akala mo siya ang pinakamataas dito sa Pilipinas. Samantalang Vice President lang siya. Mga kababayan, sa bagay, mataas naman siya talaga GP . Presidente nga siya ng impyerno. 'Di ba? Pero nakakahiya to. 60. 41 po yung ayaw sa kanya. 41 yung gusto siya na ma-impeach, na matanggal sa pwesto. Ibig sabihin lang nun, hindi po satisfied sa kanya yung mga kababayan nila. Hindi satisfied sa kanya or hindi naniniwala sa kanya ang mga lawmakers na to. Dahil kung naniniwala po sa kanya, Joyex, 'di ba? Kung naniniwala sa kanya, hindi po siya ipai-impeach. Palagay nyo, yung bilang na 215, 'di ba? Yung bilang ng 215, naabot ba yan sa 215? Kung naniniwala sa kanya? O sabi ni Ma'am Rowie, mayabang kasi si Piatos. Sabi ni Kia, like Dan GP. Okay? Sabi nila kay Music Lovers, malinaw pa sa tubig na mali siya. 'Di ba? Ma'am Brenda Barton, salamat po sa pag-shoutout ahead kay Carclea. Thank you so much po . Medyo late na nga ako ngayon naghahabol ako . Naghahabol ako ng views. Joke lang. Wala lang talaga ako magawa kasi hindi naman ako sumama dun sa mga kababayan. Meron kasi tayong parang sa mga vloggers ata ngayon, meron silang ano ba tawag doon? Training?
Di ko alam kung anong tawag doon eh. 'Di ba? Workshop. May workshop sila, hindi ako sumama. 'Di ba? Bisi-bisihan ako eh. Marami kasi akong utang. Marami akong utang dapat bayaran. Kasi masyado na akong tawag dito nung nakaraang buwan ay hindi ako masyado nagkikilos. 'Di ba? Lagi ako nasa labas. Hindi pa ako masyado nagko-content. Kaya ngayon, mga kababayan, nagbabawi po ako. Sabi ni Elvira Parao, payong kaibigan lang mga didishit. Kung di na mabuksan ang mata nyo, ilong na lang ang buksan nyo, parang maamoy nyo ang baho ng mga dutae. Correct, Ma'am Ine, di ba? Elvira Parao, tama po. Sana naman mga kababayan, magising na to. Ako sa totoo lang, marami din ako mga kaibigan na talagang mga makaduterte doon sa dating lugar na pinanggalingan namin. Kaya pala pag nagbablog ako, laging sumisigaw. Diba? Yung pala mga makaduterte. Doon pa sa pinanggalingan namin dati sa isa pa. Aba, yung mga kaibigan ko doon, puro Duterte din. Pero wag ka magtaka ka. Sabi nila, I hate drugs. Diba? Sabi ni Digong, I hate drugs. Pero yung mga kaibigan ko na yon, puta, ang tatakaw sa damo. Oh. Tapos, gusto nila si Digong. Kaya nga doon sabi ko diyan nyo lang papapatunayan na itong si Digong, hindi lahat nahuhuli. Oh, kayo, nakakatakas. Kayo, nakakagawa kayo ng milagro. Oh, tapos, pero pag kayo natsempohan, patay kayo. Oh, kawawa kayo. Diba? Syncronado Vlog, shoutout po. O, sabi ni Diana Zamora, yun daw ang alam nyo na matanggal nyo si BP. Nagkakamali kayo dyan. Abangan na lang po natin, Ma'am Diana Zamora. Diba? Hindi naman po tayo mangunguna sa bagay na yan Again, mga ka-GP Natics, maraming naging haka-haka, maraming sa pantahan noon. Nasabi, hindi daw matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Pero eto ngayon, na-impeach na po siya ng House. So, paano yung sinasabi nyo na hindi may impeach si Sara? Tandaan nyo po palagay ko tama kayo. Hindi may impeach si Sara during 19th Congress. But she will be impeached, mga kababayan, during the 20th Congress. Kasi, nandyan na yung mga kaalyado ng administrasyon na mananalo, mga kababayan. At yung mga kakampi nyo, pulutin nyo lahat sa inidoro. Diba? Oh.